Anong ginawa mo sa anak ko, Doc Alfonso? Buhay kong dinala sa ospital dito ang anak ko. Pero bakit bangkay na nang ilabas ko siya? Wala kang kwentang, doktor. Wala kang kwenta. Naiintindihan ko ang galit mo, misis. Pero habang inooperahan namin ang anak mo, ay nagkaroon siya ng matinding internal bleeding at bumagsak ang blood pressure niya. Yun po naging dahilan ng kanyang pagkawala. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Anong ginawa niyo sa kanya? Anong ginawa niyo sa kanya? Ginawa namin ang lahat ng tamang procedure. Pero hindi kinaya ng katawan niya. Delikado po talaga ang ganung uri ng operasyon at sinabi po namin sa inyo yun bago namin siya ipasok sa operating room. Hindi. Kung magaling kang doktor, buhay pa sana ang anak ko ngayon. Buhay pa sana siya. Pasensya na talaga, misis. Kung may paraan lang para maibalik ko ang buhay ng anak mo, ay gagawin ko. Pasensya? Yan na lang ba ang sasabihin mo? Wala kang kwenta, doktor. Bakit hindi ka nalang tumigil sa pagiging doktor mo? Dahil sigurado ako na marami ka pang papatayin pasyente. Wala kang kwenta, doktor! Pinagdudahan mo na ba ang sarili mo nang dahil sa isang pagkakamali? Isang pagkakamaling kahit ginawa mo naman ang lahat ng makakaya mo, ay patuloy ka pa ring inuusig ng iyong konsensya. Paano nga ba magsimulang muli kung ikaw mismo sa sarili mo ay wala ng tiwala? Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at pati na rin po sa inyong mga giliw na tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko ay isa sa mga karanasang nagpabago sa aking buhay. Bilang isang doktor, naniniwala ako na lahat ay kayang ipaliwanag ng siyensya. Ngunit nagkamali ako dahil sa isang liblib na baryo ay napatunayan kong may mga nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at medisina. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alfonso. At ito ang aking kwento. The Voice Addict. Babala. Ang video na ito ay protektado ng copyright law. Ang anumang hindi otorisadong pag-download, pagkopya, pag-upload muli o re-upload, pag-edit o paggamit ng kabuuan o anumang bahagi ng video na ito nang walang nakasulat na pahintulot ng may-ari ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang sino mang mapapatunayang lumabag sa copyright law ng Pilipinas o Republic Act No. 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines ay maaaring maharap sa sumusunod na kaparusahan. Unang paglabag, pagkakakulong ng 1 hanggang 3 taon at multang 50,000 hanggang 150,000. Ikalawang paglabag, pagkakakulong ng 3 taon at 1 araw hanggang 6 na taon at multang 150,000 hanggang 500,000. Ikatlo at mga kasunod na paglabag, pagkakakulong ng 6 na taon at 1 araw hanggang 9 na taon at multang umaabot ng 500,000 hanggang 1,500,000 pesos. Bukod sa mga parusang ito, maaari ring obligahin ng hukuman ang lumabag na magbayad ng danyos sa may-ari ng copyright at ipasamsam o ipawasak ang lahat ng iligal na kopya ng material. Igalang po natin ang karapatan ng mga content creator. Huwag magnakaw o magre-upload ng mga video
ng walang pahintulot ng may-ari. Good evening, Doc Alfonso. OMG! What's the meaning of this, Doc? Bakit naglalasing ka? Hindi ba ikaw nagsabi sa akin na masama sa katawan ng alak? Bakit ka nag-iinom? Ano to? Pabayaan mo ako, Tyson. Wala kang pakialam kung nag-iinom ako. Ay, ang ibig ko sabihin bakit ka nag-iinom nang di ako niyayaya? Ikaw talaga, Doc. Napakamakasarili mo. Mas gusto kong mag-inom ng mag-isa. Magpahinga ka na at maaga tayong aalis bukas ng umaga. Ha? Bakit? Saan tayo pupunta, Doc? Magbabakasyon muna ako sa probinsya ng lolo ko. Doon muna siguro ako ng ilang buwan. Kaya mag-impake ka ng mga damit natin. Damihan mo kasi matatagalan tayo doon. What? True lalo ba yan, Doc? Paano ang work mo sa ospital? Paano yung mga nakaschedule mong operations? Ang dami mong obligations, kaya hindi ka pwedeng mag-vacations ng sobrang stagals. Ewan ko sa'yo, di kita maintindihan. Kinausap ko na ang head ng ospital at pumayag naman siya na maglib ako na matagal. Kailangan ko itong gawin dahil kailangan ko ng pahinga. Pahinga? Doc, parang hindi ikaw yan. Kilala kita 7 years na ako nagtatrabaho bilang assistant/kasambay mo, kaya kilalang kilala kita. Kahit amoy ng utot at hininga mo ay alam ko. Kaya knows ko na never kang nagpapahinga. Dinaig mo pa nga si Kuratsa bilang babaeng walang pahinga. Ang kinaibahan nyo lang ay lalaki ka. Kaya ikaw si Kuratso, ang doktor na walang pahinga. Pwede bang tigilan mo na yung sinasabi mo? Ang dami ko nang iniisip, kaya huwag ka lang dumagdag. Kayo mo na lang ang inuutos ko sa'yo. Mag-impake ka na ng mga damit natin para bukas ay aalis na lang tayo. Okay? Okay, Doc. Napailing na lang ako nang umakyat na si Tyson sa second floor ng aking bahay. Nang mag-isa na lang ulit ako sa aming minibar, ay muli kong ininom ng diretso ang alak na nasa baso. Matagal nang nagtatrabaho sa akin si Tyson. Noon ay maraming nagtatanong sa akin kung bakit isang bakla ang kinuha kong assistant at palagi kong sinasabi na bukod sa mapagkakatiwalaan ay maaasahan si Tyson sa lahat ng bagay. May mga pagkakataon pa nga na nagiging stylist ko siya sa tuwing may event akong pupuntahan dahil maganda ang taste niya pagdating sa fashion. Kinabukasan ng umaga ay maaga kaming nagising ni Tyson. Mabilis kaming nag-almusal at pagkatapos ay bumiyahe na kami papunta sa probinsya ng aking lolo Fidel. Ako ang nagmamaneho ng kotse dahil hindi naman marunong mag-drive si Tyson. Chinek mo ba ang mga dala natin bago tayo umalis? Sigurado ka bang wala tayong nakalimutan? Yes naman, Doc. Hindi lang isa at hindi lang dalawa, kundi 3 beses kong chinek para sure na wala tayong nakalimutan. Very good. Ano nga pala yung itim na bag na nasa backseat? Anong laman yan? Ano pa nga ba? Di mga gamit nyo sa ospital. Ha? Bakit dinala mo pa ang mga yan? Bakasyon ang pupuntahan natin at hindi ako manggagamot doon. Hindi po ba ikaw ang nagsabi sa akin na kahit saan tayo magpunta ay dapat dala-dala natin yan? Kasi hindi natin knows kung kailan darating ang emergency, di ba? Doc, bakit nga pala tayo magbabakasyon? This is so biglaan kasi, and knowing you, alam kong lahat ng ginagawa mo ay planado. Ano bang reason why? Gusto ko munang huminga at mag-isip. May isang bata kasi sa ospital na namatay habang inooperahan namin. At galit na galit sa akin yung nanay. Ang dami niyang sinabi sa akin na masasakit na salita na naging dahilan para tuluyan kong questionin ang pagiging doktor ko. OMG! Sinasabi ko na nga ba? May malalim na dahilan kung bakit tayo magbabakasyon. Pero ikaw talaga ang sinisisi ng nanay ng bata? Hindi ba niya alam na may mga pangyayari talaga sa operating room na sometimes ay out of control? Hindi siya dapat nagagalit sa inyo, Doc, ha? Nasaan ba ang nanay na yon at tatalakan ko talaga siya? Hindi pwedeng ginaganong ka niya. Hindi ba niya alam na isa kang respetadong surgeon at nag-aral ka ng ilang taon para lang maging isang full-fledged na doktor?
Naiintindihan ko ang naging reaksyon ng nanay. Dahil masakit naman talagang mawala ng mahal sa buhay lalo na't anak mo pa. Pero syempre tao lang ako. At tumagos sa akin yung mga sinabi niya. Kaya eto, kailangan ko magbakasyon para mag-isip kung itutuloy ko pa ba ang pagiging doktor ko. What? Is that for real, Doc? Huwag ka nga magpapa-affect sa mga sinabi ng nanay na yun sa'yo. Napakarami mo ng buhay na na-save at hindi madidefine ng isang aksidente ang pagiging doktor mo. Anyway, wala na rin naman akong magagawa kasi nasa biyahe na tayo. Doc, pwede bang mag-sleep na muna akes? Kasi late na ako nakatulog kagabi eh. Matulog ka kung gusto mo. Mababa pa naman ang biyahe natin eh. Yes! Thank you, Doc. The best ka talaga. Hinayaan kong matulog muna si Tyson habang nakatuon ang atensyon ko sa pagmamaneo. Pero tila siramplaka na paulit-ulit kong naririnig sa loob ng utak ko ang sinabi ng nanay nung batang namatay na wala akong kwentang doktor. Kahit anong pilit kong pagkumbinsi sa sarili ko na wala akong kasalanan sa nangyari, ay hindi ko pa rin maiwasang sisihin ang aking sarili. Gabi na nang nakarating kami ni Tyson sa liblib na baryo kung saan nakatira ang aking lolo Fidel. Inihinto ko ang kotse sa harapan ng ancestral house ng aming pamilya. Bumaba na kami ni Tyson sa kotse at kinuha ang aming mga gamit. Nang nasa tapat na kami ng pinto ay kumatok ako habang tinatawag si Lolo Fidel. Nagulat kami ni Tyson nang sa pagbukas ng pinto ay walang tigil kaming sinabuyan ni Lolo Fidel ng asin. Lumayas kayo rito mga aswang! Hindi niyo ako mapapatay kahit matanda na ako! Yan ang dapat sa inyo! Maligo kayo sa asin! OMG! Stop na po! Ang alat! Lolo Fidel, tama na po! Hindi niyo po ba ako nakikilala? Ako ho ito, si Alfonso, ang apo po ninyo! Alfonso! Ang kilala ko lamang na Alfonso ay yung nakalalasing! Sinong Alfonso ka ba? Lo, apo po niyo ako, Lo. Ako po ang panganay na anak ng inyong si Mildred. May anak na si Mildred? Abay, hindi ko alam na may anak na pala si Mildred. Pinag-aaral ko siya ng pagdodoktor, tapos nag-anak kagad ang damuha. Doc, siya ba ang lolo mo? Bakit parang hindi kanya kilala? Ulyanin na kasi siya at minsan nagiging makakalimutin na. Lo, matagal na pong tapos sa pag-aaral si Mami. Hindi po ba nasa Canada na siya ngayon? Tignan niyo ako mabuti, Lo. Tignan niyo mabuti ang mukha ko at sigurado akong makikilala mo rin ako. Inabot sa akin ni Lolo Fidel ang garapon ng asin at hinawakan niya ang magkabilaan kong pisngi. Matiim niya akong tinitigan sa muka at maya-maya lang ay nagliwanag ang kanyang muka. Aba, Alfonso! Ang apo kong doktor! Ikaw nga! Pasensya ka na hindi kagad kita nakilala. Halika, tuloy ka. Oh, meron palang palaboy sa tabi mo. Bigyan mo nga ng barya para umalis na yan. Grabe siya, oh. Doc, hindi ko gusto ang tabas ng dila ng lolo mo, ha? Nakaka-offend. Lo, hindi ho siya palaboy. Siya po si Tyson. Assistant ko po siya. Tyson ang pangalan, pero nakasuot ng bestida at pulang-pula pa ang uso. Excuse me, Lolo Fidel. Si Reyna po ako. Binabae, Becky, bakla, halamang dagat. Ganun po. Ganun ba? Pasensya na rin kung ang akala ko palaboy ka. Medyo malabo na rin kasi ang mga mata ko. Ang mabuti pa ay pumasok na kayo. At delikado dyan sa labas. Pagpasok namin sa bahay ni Lolo Fidel, ay napansin ko na wala pa rin pinagbago ang bahay niya. Pinaghanda niya kami ng hapunan nang sabihin kong hindi pa kami kumakain. Sabayan niyo na po kami sa pagkain, Lo. Hindi na. Kumain na ako kanina. Ayokong kumakain ng marami sa gabi at baka maimpatso ko. Saka hindi ba may kasabihan daw na bawal kumain ng marami bago matulog at babangunguting ka? Nasa na nga po pala si Aling Bebang, Lo.
Bakit parang wala po yata siya rito ngayon? Umuwi na siya sa kanila pagkatapos na magluto ng hapunan. Mangyaring ayokong dito siya natutulog dahil napakalakas niyang humilik. Kahit nasa loob na ng kwarto ko, ay dinig na dinig ko pa rin ang hilik niya na para bang isang sirang motorsiklo. Maiba pala ako. Ano palang ginagawa mo rito? Ano pa nga ba, binibisita ho kayo. Last year pa po kasi yung huling punta ko rito eh. Saka baka magtatagal po ako rito, lo. Baka lampas po ng 1 buwan. Paano ang trabaho mo sa ospital? Nag-leave naman po ako. Siyempre pumayag po ang head namin kasi malakas po ako sa kanya. Saka kung hindi niya ako papayagan na magbakasyon na matagal, maghahanap ako ng ibang ospital na pwede kong pasukan. Total magtatagal pala kayo rito. Meron akong magiging paalala sa inyo. Kahit anong mangyari, ay wag na wag kayong lalabas kapag madilim na. Ho? Bakit naman ho? Bakit, Lo? Meron po bang curfew dito? Wala naman. Pero kung gusto niyo makabalik ng buhay sa Maynila, ay sindin niyo na lang ang sinabi ko. Parang nakakatakot naman po yata yung sinabi mo, lo. Dapat lang na matakot kayo. Dahil merong aswang dito sa aming baryo. Isang aswang na kung tawagin ay gabunan. Nako, kapag nakita niyo ang itsura ng gabunan na yun, ay baka magkandaihi kayo sa salawal ninyo dahil sa sobrang takot. Kaya sundin niyo na lamang ang sinabi ko. Kapag madilim na, dito na lang kayo sa loob ng bahay magkulong. Pagkatapos naming kumain ni Tyson, ay pumasok na si Lolo Fidel sa kwarto niya sa ibaba. Habang si Tyson ay hinugasan naman ang aming pinagkainan. Nakaupo pa rin ako habang abala sa aking cellphone. Doc, may question ako sa inyo. Do you think totoo yung sinabi ni Lolo Fidel na may aswang dito? Yung gabunan Kemerut? Huwag mong seryosohin ang lahat ng sinasabi ni Lolo. Matanda na siya kaya kung ano-anong sinasabi niya. Yung sinabi ni Lolo tungkol sa aswang ay sanay na ako doon. Nung mga bata pa kasi kami. Kasama ng mga kapatid ko. Palaging kinikwento sa amin ni Lolo na nung binata pa siya ay nakikipaglaban daw siya sa mga aswang. Pero alam ko na sinasabi niya lang yun para aliwin kami ng mga kapatid ko. At wala yung katotohanan. Pero alam mo, Doc, sa province kasi kung saan ako lumaki at naging bakla, ay laganap ang mga kwentong aswang. Kaya slight ay naniniwala ako sa sinabi ng lolo mo kanina. Okay, sige. Sabihin na natin totoo nga ang mga aswang. Pero hindi ibig sabihin nun ay meron ng aswang dito. Kaya tayo pinagbabawalang lumabas ni Lolo Fidel kapag gabi na. Kahit kasi nung bata pa kami, palagi niya yung sinasabi sa amin para matakot kami lumabas na gabi. Malamang, nadala niya ang ganung pagpapaalala hanggang sa pagtanda niya. Oo nga pala. Yung unang pinto dun sa kaliwa sa 2nd floor, yun ang kwarto mo. Pagkatapos mo dyan, dali mo na ron ang mga gamit mo. Okay, Doc. Ikaw po ba? Hindi ka pa ba pupunta sa kwarto mo? Mamaya pa ako at sinusubukan kong tawagan si Mami. Sasabihin ko sa kanya na nandito ako kay Lolo Fidel. Kaya lang, ang hirap pala ng signal dito. Nang natapos na ni Tyson ang ginagawa niya, ay inakyat niya na sa itaas ang mga gamit niya. Pati mga gamit ko ay idinamay na rin niya. Dahil walang signal sa loob ng bahay, ay nagdesisyon akong lumabas. Pumwesto ko sa harapan ng bahay at habang naghahanap ng pwesto kung saan may signal, ay narinig ko ang pag-alulong ng mga aso sa hindi kalayuan. Nagulat ako nang pagtingin ko sa labas ng gate ay may isang matangkad na lalaking nakatayo doon. Magandang gabi. May kailangan ka ba? Hindi nagsalita ang lalaki at naglakad siya palayo. Ipinagkibit balikat ko na lang yon at hindi ko binigyan ng kung anong kahulugan. At nang wala na talaga akong nakuwang signal, ay pumasok na ako at nagtungo sa kwarto ko sa itaas ng bahay. Nang sumunod na araw ay dumating ang kasambahay ni Lolo Fidel na si Aling Bebang. Siya ang nagluto ng almusal namin. Nalaman ko sa kanya na tuwing umaga, pagkatapos kumain, ay inilalakad nito sa labas si Lolo Fidel. At dahil matagal kong hindi nakasama si Lolo, ay ako na ang sumama sa paglalakad.
Habang naglalakad kami ni Lolo Fidel, ay isang may edad na lalaki ang nakasalubong namin. Magandang umaga, Mang Fidel. Aba, nandito ka pala, Doc Alfonso. Binibisita ko po si Lolo Kapitan Maximo. Mabuti naman. Dahil alam kong miss na miss ka na ng lolo mo. Kapag nagkakasalubong kami yan, palagi kanyang ipinagmamalaki. Napakalaki raw ng sahod mo bilang isang doktor. Kaya baka naman pwede ka magbigay ng donasyon para sa pagpapaayos ng basketball court namin dito. Wala akong problema. Mamaya po dadaan po ako sa bahay nyo para mag-amot ng donasyon. Pero sana po mapunta talaga yun sa pagpapaayos ng basketball court. Nung nakaraang taon kasi humingi ka rin sa akin ng pandagdag sa pambili ng ilaw. Pero napansin ko kagabi nung dumating ako kakaunti lang ang poste na may ilaw Ano ka ba naman, Alfonso? Siyempre, napupundi ang mga ilaw. Kaya kung may sobra ka, pwede ka rin mag-donate para sa pambili ng ilaw. Pasensya na ho, pero ang may bibigay ko lang po ay yung para sa basketball court. Ganun ba? Sige, tatanggapin ko yung basta wag mo kakalimutan. Dok, oo nga pala. Mang Fidel, nabigyan mo na ba ng paalala itong apo mong doktor? Ang tinutukoy niyo po ba yung tungkol sa aswang na kung tawagin ay gabunan? Alam mo na pala. Kung ganun ay alam mo na rin ang gagawin mo, tama ba? Kapitan, hindi po totoo mga aswang. Likha lang po sila ng malilikot na pag-iisip nating mga tao. Hindi na ako nagtataka kung bakit hindi ka naniniwala sa aswang dahil doktor ka. Pero totoo ang gabunan, Alfonso. Halos kalahating taon na rin ang nakalipas simula na magsimula ang panggugulo ng hinayupak na yun dito sa aming baryo. Siya, paano? Kailangan ko na palang umalis at may mga trabaho pa akong kailangan gawin. Alam nyo na, kailangan makita ng mga tao na may ginagawa ako upang sa susunod na eleksyon ay iboto ulit nila ako at manalo. Siya, dyan na kayo. Mag-iingat kayo. Pagkaalis ni Kapitan Maximo, ay nagpatuloy kami ni Lolo Fidel sa paglalakad. Nang may nakita akong lalaking nagbebenta ng buko juice habang may tulak na kariton, ay kinawayan ko siya. Agad namang lumapit sa amin ng lalaki at napakunot ang noo ko dahil tila pamilyar siya sa akin. Sandali. Hindi ba ikaw yung lalaki nasa labas ng bahay ni Lolo Fidel kagabi? Tinanong kita kung anong kailangan mo pero hindi ka nagsalita. Bigla ka na lamang umalis kagad. Hindi ako sinasabi mo. Magdamag ako nasa bahay kaya imposible yan sinasabi mo. Sigurado ako ikaw talaga yon. Bibili ka ba o hindi? Bibili, Lo. Gusto mo rin ba ng buko juice? Marahang umangat ang kamay ni Lolo Fidel at itinuro niya ang lalaki. Aswang! Aswang ka, Darius! Aswang ka! Lo! Ano ba sinasabi mo? Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa ibang tao. Brad, pasensya ka na at ulyanin na itong Lolo Fidel ko Kaya kung ano-ano sinasabi niya. Sinasayang niyo lang ang oras ko. Nagmamadaling itinulak ng lalaki ang kariton niya. Gusto ko pa sana siyang habulin para bumili ng buko juice. Pero hindi ko na itinuloy dahil mukhang napikon siya nang tawagin siyang aswang ni Lolo Fidel. Ano, Lo? Nakita mo ng ginawa mo? Nagalit yung tao dahil sinabihan mo siyang aswang. Huwag mo nang uulitin yun, Lo, Hindi mo ba nakita yung matutulis na mga ngipin? Aswang yun si Darius. Hindi ako pwede magkamali. Alam mo, Lo, bukas dadaling kita sa bayan para mapacheck up kita. Mukhang kailangan mo ng vitamins para nakakapag-isip ka ng maayos. Bakit ba ayaw mo maniwala na aswang si Darius? Dahil hindi po totoo ang mga aswang. Ay nako, umuwi na nga po tayo at mukhang pagod ka na. Tara na ho. Maingat kong inalalayan si Lolo Fidel hanggang sa nakauwi na kami sa bahay niya. Umupo siya sa rocking chair na nasa patio. Hinayaan ko muna siya roon at pumasok ako sa loob para makapagpahinga. Kinagabihan, sa gitna ng aking pagtulog, ay bigla akong nagising. Habol ko ang aking paghinga at napakabilis ng tibok ng puso ko. Napanaginipan ko kasi yung batang binawian ng buhay habang inooperahan namin. Umiiyak siya at tinatanong niya kung bakit ko siya pinabayaan. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya.
Pinilit ka naming iligtas. Pero patawad kung nabigo kami. Lumabas na ako ng bahay para magpahangin. Naglakad-lakad ako para mawala ang bigat sa aking dibdib. Nakatulong ang sariwa at malamig na hangin ng gabing yon para kumalma ko. Hanggang sa hindi ko namalayan na medyo napalayo na pala ako sa bahay ni Lolo Fidel. Babalik na sana ako, pero nang pagharap ko sa likod ay isang nakakatakot na nilalang ang nakatayo ilang metro ang layo sa akin. Natigilan ako dahil noon lang ako nakakita ng isang nilalang na kulay itim ang balat at may mahabang puting buhok. Malaki ang kanyang katawan at may matutulis siyang mga kuko at ngipin. Nanlilisik ang mga mata niya na puro puti ang kulay. Nang tumakbo ang nilalang papunta sa akin, ay biglang dumating si Darius. May dala siyang itak. Dahil sa takot ko, ay tumakbo ko papalayo sa kanila upang iligtas ang aking sarili. Ligtas akong nakarating sa bahay ni Lolo Delfin at pagbukas ko ng pinto ay napasigaw ako dahil sumalubong sa akin si Tyson na may puting face mask sa mukha. Anak, ano ka ba, Tyson? Nakakagulat ka naman. Akala ko multo ka. Excuse me, Doc. Ikaw kaya to nakakagulat, no? Ikuha mo muna ako ng tubig. Bilisan mo. Drinking water po ba o tap water? Malamang, drinking water. Malamig po ba o room temperature? Malamang, malamig. Basta, huwag ka na nga maraming tanong. Basta ikuha mo na lang ako ng tubig. Okidoki, Doc. Wait ka lang dyan at ikukuha kita ng water. Saan ko po ba ilalagay? Sa baso po ba or sa mug? Ilagay mo sa tabo. Saan ba nilalagay ang tubig kapag iniinom? Alam mo, ako na lang ang kukuha. Ang dayang panseremonyas eh. Mamamatay na lang ako sa uwaw, hindi pa ako nakakainom ng tubig. Dumiretso na ako sa kusina. Binuksan ko ang ref para kumuha ng tubig. Habang umiinom naman ako, ay lumapit si Tyson sa akin. Doc, saan ka ba galing? Nakita ko kasing naka-open yung pinto ng kwarto mo at pagsilip ko doon, wala ka naman. Kaya hahanapin nga sana kita eh. Tyson, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo. May nakita akong nakakatakot na nilalang sa labas. Para siyang halimaw na hindi ko maintindihan. Basta, mahaba ang buhok niya na kulay puti. Itim ang balat niya tapos makintab. Tapos yun, malaki ang katawan niya. Tapos yung taas niya, hindi pang karaniwan eh. Siguro parang mga 7-footer yun. OMG! Parang sa pagkakadescribe mo sa kanya, ay parang ang gwapo-gwapo at ang hot-hot niya. Anong gwapo at ang hot ang sinasabi mo? Nakakatakot nga siya eh. Akala ko nga talaga katapusan ko na. Mabuti na lang biglang dumating si Darius. Diyos ko, si Darius pala. Kailangan ko balikan si Darius. At baka kung ano na nangyayari sa kanya. Wait lang, Doc! Don't tell me lalabas ka ulit after mo makakita ng sinasabi mong scary na creature. Gusto kong malaman kung ano nangyari kay Darius. Nang atakihin na kasi ako ng nakakatakot na nilalang na yun, bigla siya dumating para iligtas ako. Wait, Doc! Sino ba kasi yung Darius na yan? Ano ba nangyayari rito? At napakaingay nyo? Pati pagtulog ko ay naiistorbo ninyo. Ito po kasing apo nyo. Nakakita raw po siya na nakakatakot na creature sa labas. Itim daw po ang balat at kulay puti ang hair. Gabunan. Gabunan ang nakita mo, apo. Ganun ang itsura ng gabunan. Magpasalamat ka dahil nakauwi ka pa rito ng buhay. Yung po ang sinasabi niyong gabunan? Oo, siya nga. Pero paano ka nakaligtas sa kanya? Lahat kasi ng nakakakita sa gabunan ay kamatayan ang sinasapit. Niligtas po ako ni Darius, no? Yung magbubuko. Kaya gusto ko sanang lumabas para tignan kung ano na nangyari sa kanya. Sigurado ka bang si Darius talaga ang nagligtas sa'yo? Paano mangyayari yun? Aswang ang taong yun. Hindi po siya aswang, Lo. Saka sigurado po ako na siyang nakita ko. Nakapagtataka naman. Bakit iniligtas ng isang aswang ang isang tao mula sa isa pang aswang? Aba, anong klaseng kababalagan ito? No, mamaya na po tayo mag-usap. Babalikan ko po muna si Darius. Hindi pwede! Huwag kang lalabas kung gusto pa mabuhay. Masyado mapanganib yung gagawin mong yan.
Pero Lo, hindi ko pa pwedeng pabayaan yung taong nagligtas sa buhay ko. Pabayaan mo sila magpatayan. Total parehas naman silang aswang. Dito ka lang at hindi ka lalabas. O Doc, narinig mo naman siguro sinabi ng lolo mo. Huwag ka raw lalabas. Wala na akong nagawa kundi ang sundin si Lolo Fidel. Pagbalik ko sa kwarto ay hindi ako mapakali dahil wala akong ideya kung nakaligtas ba si Darius mula sa gabunan. At nang sandaling yon ay tuluyan na akong naniwala sa sinabi ni Lolo Fidel na merong aswang na umaatake sa baryong yon. Pagsapit ng umaga ay agad akong lumabas at nagtanong-tanong sa mga tao kung saan nakatira ang magbubuko na si Darius. May nakapagturo naman sa akin na isang matandang babae, pero nagpaalala siya sa akin na mag-iingat kay Darius. Malapit na ako sa bahay ni Darius nang biglang lumapit si Tyson sa akin. Anong ginagawa mo rito? Umuwi ka na, Tyson. Kanina pa kaya kitang sinusundan, Doc. Saan ba ang punta mo? Pupuntahan ko si Darius sa bahay niya. Gusto ko lang kasi makasiguro kung buhay pa siya ngayon. Binalikan ko kasi yung lugar kung saan ko nakita yung gabunan at may nakita akong dugo sa lupa. OMG! Hindi kaya nasaktan siya or worse, he is dead! Kaya nga pupuntahan ko siya. Hindi makakaya ng konsensya ko na yung taong nagligtas sa akin ay namatay ng dahil sa akin. Saka umuwi ka na. Samahan mo si Lolo sa bahay. Nandun naman si Aling Bebang eh. May kasama na po siya. Saka gusto ko rin makita at ma-meet and greet yung Darius na sinasabi mo, Doc. Curious kasi ako sa kung ano ang itsura niya. Ay nako, bahala ka na nga sa buhay mo. Nasa dulong bahagi ng baryo ang bahay ni Darius at wala siyang kapitbahay. Isa yung maliit na kubo na maraming puno sa paligid. Tao po! Tao po! Darius? Doc, mukhang walang tao. Look on, close ang door. Ngunit nagulat kami ni Tyson nang mula sa likod ng bahay ay lumabas si Darius. Wala siyang suot na pang-itaas at may hawak siyang itak. OMG, Doc! Ay! Siya na ba ang magbubuko na si Darius? Parang bet kong magpabiyak sa kanya ng coconut, ha? Bigla kasi ako nakaramdam na matinding pagkauhaw. Manahimik ka nga. Nakakahiya ka. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Hindi mo ba ako natatandaan? Ako yung apo ni Lolo Fidel. Ako yung iniligtas mo mula sa gabunan kagabi. Pasensya ka na nga pala kung tumakbo ko nung dumating ka. First time ko kasing nakakita ng gabunan sa totoong buhay at talagang natakot ako. Babalikan nga sana kita pero hindi na ako pinayagan ni Lolo dahil mapanganib daw. Sa susunod kasi, pagka na lumalabas ng ganyang oras, dahil di mo alam kung anong klaseng panganib ba naghihintay sa'yo sa labas. Ay! Nakaka-inlove ka naman, Darius, my love. Ang caring mo pala. By the way, Highway, my name is Tyson, all the way from the city of Smiles of the Philippines, Bacolod. Pero as of now, sa Maynila ako nakatira kasama ni Doc. Hoy, tumahimik ka nga. Nagpapasikat ka na naman Ang landi-landi mo. May sasabihin pa ba kayo? Kung wala na, umalis na kayo. Dahil meron pa akong ginagawa. Gusto ko sana malaman kung nasugatan ka ba. Kung di mo kasi na itatanong, isa akong doktor. Kung may sugat ka man, pwede kitang gamutin. Wala akong sugat. At hindi ko kailangan ng tulong mo. Pero bakit may dugo ko nakita kanina dun sa lugar kung saan ko nakita yung gabunan? Malamang sa gabunan yon at hindi sa akin. Alam nyo, huwag nyo na sinasayang ang oras ko. Kung kayo walang ginagawa, pues, ako, marami pa akong kailangan tapusin. Tumalikod na si Darius at bumalik sa likod ng kanyang bahay. Wala na kaming nagawa ni Tyson, kundi ang maglakad pabalik sa bahay ni Lolo Fidel. O ano, siguro naman okay ka na, Doc. Wala naman palang sugat si Darius. Tama ka, kahit paano nakahinga na ako. Kasi alam kong ligtas siya. Pero nagtataka pa rin ako kung paano siya nakaligtas dun sa gabunan. Mas malaki ang katawan ng gabunan kaysa sa kanya. Tapos mukhang napakabangis pa ng gabunan na yon. Hanggang ngayon nga, kapag naaalala ko ang itsura niya, kinikilabutan pa rin talaga ako. Bakit, Doc, malaki rin naman ang body language ni Darius, ha? Hindi mo ba nakita yung dibdib niya? Na mabalahibo?
Parang carpet. Parang ang sarap-sarap humiga sa dibdib niya. OMG, Doc. I think nahanap ko na ang right guy for me. Nahanap ko na ang aking Prince Charming. Sa tingin mo ba, ay pumapatol si Darius sa kagaya kong simple, maganda, sexy, at morenang bakla? Tigilan mo na yung pagpapantansya mo kay Darius. Nakakahiya ka kanina. Mukhang natakot pa nga siya sa'yo eh. Kasi kung ano-anong sinasabi mo, ang harot-harot mo. Well, kung hindi ako maharot, ay hindi ako magkakajowa, no? Look at you, Doc. Puro ka work, work, work. Hindi ka humaharot. 40 years old ka na, pero wala ka pa ring asawa o jowa man lang. Alam ko ang priority ko, Tyson. At hindi ako nagmamadali lalo na't hindi naging maganda ang huling pakikipagrelasyon ko. Ay, sa bagay. Nakakatroma nga talaga yung ginawa sa'yo ng ex mo. Biruin mo, 1 month na lang at ikakasal na kayo. Ay, nahuli mo pang iniibabawan ng best friend mo. Gumigiling-giling pang loka. Sige, paalala mo pa. Biran to. Kaya nga wala na akong oras para sa love life din eh. Dahil dyan sa ex ko. Isa pa, mas prioridad ko ang magligtas ng buhay ng mga tao. Pero ako, Doc, meron akong oras para sa love life. Lalo na, at nakilala ko na si Darius, my love. Ay! Napailing na lamang ako sa kaharutan ni Tyson. Pero kahit ganun si Tyson ay naaaliw pa rin ako sa kanya. Kung hindi ko siguro siya palaging kasama, malamang ay napaka-boring ng buhay ko. Nang nakauwi na kami, ay niyaya kami ni Lolo Fidel na mag-almusal. Simpleng pagkain ang nakahain, pero magana akong kumain dahil kasama ko sa pagkainan ang aking lolo. Saan pala kayo galing na dalawa? At kanina pa kayong wala rito? Pinuntahan po namin si Darius, Lo. Ito po kasing apo nyo. Hindi mapakali hanggat hindi nasisigurong buhay pa si Darius. Ano? Totoo ba yun, Alfonso? Pumunta ka sa bahay ni Darius? Hindi ba ang sabi ko ay huwag mo siyang pupuntahan dahil isa siyang aswang? Pero Lo, imposible naman pong aswang po siya eh. Kung isa po siyang aswang, bakit po niya ako iniligtas dun sa gabunan? Kundi nga po dahil sa kanya malamang patay na ako ngayon eh. Kaya huwag niyo na pong tinatawag na aswang yung tao at kawawa naman. Nakalimutan mo na ba ang ikinuwento ko nung mga bata pa kayo? Hindi ba't isa akong antingerong manunugis nung ako'y binata at malakas pa? Ano po yun, Lo? Antingerong ano po? Antingerong manunugis. Yun ang tawag ni Lolo sa sarili niya. Ibig sabihin nun ay nanunugis o pumapatay siya ng mga aswang gamit ang anting-anting. Naaalala mo pa naman pala eh. Bakit ayaw mo maniwala sa mga sinasabi ko sa'yo na aswang si Darius? Sa dami ko ng aswang na nakaharap at napatay, ay ramdam ko kapag ang isang aswang ay nagpapanggap na tao. At si Darius, malakas ang pakiramdam ko na isa siyang aswang. I am sorry, Lolo Fidel, ha? Pero agree po ako kay Doc Alfonso eh. Imposible po kasi ng isang aswang si Darius kasi super pogi po niya tapos ang ganda-ganda pa ng body yadi nga. Pili ko nga po, mahal ko na siya ngayon. Nai-imagine ko po na nakasuot ako ng isang napakahabang pride di boda at ikakasal kami ni Darius. Tumigil ka! Ang harot-harot mo! Huwag kayo nagpapabulag sa panlabas na anyo ng isang aswang. Dahil ginagamit nila yon upang hindi sila mapaghinalaan ng mga tao na nasa paligid nila. Karamihan sa kanila ay mapanlin lang. Kaya na lamang ni Darius. Kaya simula ngayon, ay ayoko nang kinakausap niyo ang Darius na yon. Nagkakaintindihan ba tayo? Huwag niyo akong ginagalit. O Polo, promise. Di ko na po kakausapin si Darius. Huwag na po kayo sumigaw. Sandali. Sino ba kayo? Ha? Anong ginagawa niyo rito sa bahay ko? Anak ng... Inaabot na naman ang pagkaulyanin ng matandang to. Lo, ako po si Alfonso. Apo niyo po ako kay Mildred. Abay, hindi ikaw ang apo ko si Alfonso. Si Alfonso ay napakabata pa nun. Ikaw damulag ka na. Nasa bambatang yon. Oras na ng almusal kung saan-saan pa nagpupunta. Alfonso, iho! Alfonso po! Kakain na tayo!
Tumayo si Lolo Fidel at lumabas ng dining area. Sumenyas naman ako kay Aling Bebang na sundan niya si Lolo at agad namang tumalima ang aming kasambahay. Diyos ko, para palang lindol ang pagiging ulyanin ni Lolo Fidel, Doc, no? Hindi na pipredict at pabigla-bigla na lang. Ganun talaga kapag sobrang tanda na. Pero maswerte pa rin kami na hanggang ngayon ay buhay pa si Lolo Fidel. At kahit papano ay malakas pa siya. Sana nga, mas sumaba pa ang buhay niya para mas matagal namin siya makasama. Pero Doc, maiba ko. Do you think ba na totoo na aswang si Darius? Sa tingin ko hindi siya aswang. Wala namang aswang ang tutulungan ng isang tao, di ba? Siguro sinasabi ng mga tao na aswang siya kasi hindi siya sanay makasilamuha sa mga tao. Di ba sa mga palabas sa telebisyon ay ganun pinoportray ang mga aswang? Yung seryoso, yung hindi nakikipag-usap sa mga tao at palagi mapag-isa. Pero hindi naman porke ganun si Darius, aswang na kagad siya. May mga dahilan ng mga taong kagaya ni Darius kung bakit ilag siya sa mga tao at mas gusto niya palagi ang mag-isa. Sa bagay, may point ka naman, Doc. Sa kahit ako, no? Hindi ako naniniwalang aswang si Darius. Ang gwapo-gwapo kaya niya. Ganun yung mga bet ko sa lalaki, eh. Yung mysterious type. Parang feeling ko, ang dami kong kailangang i-discover sa kanya. Ewan ko sa'yo. Puro ka talaga kalokohan eh. Kumain ka na nga lang dyan. At mamaya pupunta tayo sa ilog namin dito para maipasyal kita. Baka kasi sabihin mo binuburo lang kita rito sa bahay. Ay, bet ko yan, Doc. Go ako dyan. Buti na lang at dinala ko yung bikini ko. Pero malinis ba ang ilog nyo rito, ha, Doc? Baka gaya lang yan sa ilog sa Maynila, ha? Hoy, sobrang layo ng ilog namin dito sa ilog sa Maynila. Hindi lang malinis ang ilog dito, kundi napakaganda pa. Parang kristal ang tubig. Ay, bet ko yan. Magpapaka-Jezabel talaga ako, ha? Matapos naming kumain ni Tyson ng almusal, ay nagpaalam kami kay Lolo na pupunta kami sa ilog. Gusto sana namin siyang isama pero ayaw niya, kaya hindi na namin siya pinilit. Isinuot talaga ni Tyson ang bikini niya at nagtapis muna siya ng tuwalya dahil kailangan pa naming maglakad. Pagdating namin sa ilog ay hindi na napigilan ni Tyson ang humanga sa ganda ng kapaligiran. OMG! Ang ganda at ang linis talaga ng ilog niyo dito, Doc. Akala ko ini-eme-eme mo lang ako nung sabihin mo sa akin na maganda rito. Ikaw naman kasi, talaga nagdududa ka pa sa mga sinasabi ko. Sa mga susunod na araw ay pupuntahan pa natin yung iba pang magagandang lugar dito. Ay sige, gusto ko yan, Doc. Gusto ko ma-experience ng bonggang-bongga ang province life. Anyway, highway, gusto ko na maligo. Kaya huhubarin ko na tong tuwalya ko. Inalis ni Tyson ang tuwalyang nakatapi sa katawan niya at tuwang-tuwa pa ang mokong na nagtampisaw sa ilog. Doc! Grabe! Ang lamig-lamig yung tubig! Ang sarap-sarap! Huwag kang masyadong maharot dyan, ha? At baka biglang lumabas yung dalawa mong santol dyan. Hoy! Don't worry, Doc. Secured na secured ang mga santol ko, no? 3 beses kong tinali ito. Halika na, Doc. Maligo ka na rin. Ang sarap ng tubig! Mamaya na ako. Maglalakad-lakad muna ako. Kung maglalakad-lakad ka lang pala, sana sa plaza na lang tayo pumunta. Halika na, Doc. Huwag ka lang KJ. Ano ka ba? Magsasalita pa sana ako. Pero natigilan ako nang may napansin ako sa tubig na umaagos. Meron yung kasamang kulay pulang likido na hindi ko mawarian kung ano. Lumusong ako sa tubig at sumalok ako ng tubig gamit ang kamay ko. Inamoy ko ang tubig at kinilabutan talaga ako sa aking nalaman. Tyson, umahon na tayo sa tubig, bilis! Later na, Doc. Nag-i-enjoy pa ako eh. Ang sarap-sarap kaya ng tubig dito at super linis. Sumalok si Tyson ng tubig mula sa ilog gamit ang dalawa niyang kamay. At ininom niya yon. Wow! Super refreshing. Lasang malinis. Teka, ano to? Bakit parang lasang kalawang? Dahil may dugo ang tubig na ininom mo. Hindi ka talaga nag-iisip eh. Pinapaahon na nga kita pero ayaw pang sumunod. Ay, Kadiri! Bakit di mo kagad sinabi sa akin, Doc? Ay, oo nga. May kasama ng dugo ang water.
Doc, saan nagagaling yan? Susundan natin ang pinanggagalingan ng dugo at baka mayroong patay na hayop na nakaharang sa parting yun ng ilog. Itinuro ko kay Tyson ang unahang bahagi ng ilog at habang naglalakad kami papunta roon ay panay pa rin ang suka ni Tyson dahil diring-diri siya sa nainom niyang dugo. Makalipas ang ilang sandali ay natigilan ako nang isang katawan ng tao ang nakita naming nakaharang sa gitna ng ilog. Sumangkalang siya sa bato kaya hindi na tuluyang inanod ang kanyang katawan. Wakwak na wakwak ang kanyang tiyan. Nakalabas ang kanyang mga lamang loob. Puno rin ng malalaking sugat ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Para talaga siyang kinatay. Malakas na tumili si Tyson habang ako naman ay nakatulala dahil hindi ko inasahan na mula pala sa tao ang dugong nakita namin kanina. Agad naming nireport kay Kapitan Maximo ang aming nakita. Nagpatawag siya ng mga pulis at dahil kami ni Tyson ang nakakita sa bangkay, ay kami ang kinausap ng mga pulis. Pagkatapos kaming kausapin ng mga pulis, ay nagdesisyon na kaming umuwi sa bahay ni Lolo Fidel. Habang naglalakad kami, ay tinawag kami ni Kapitan Maximo. Kaya naman, huminto muna kami. Ay, sandali lang, Doc, sandali lang. Gusto mo na kita makausap? Tungkol po saan? Sa bangkay na nakita nyo kanina sa ilog. Nasabi na po namin sa mga pulis ang lahat at sa palagay ko, ay sila na rin po ang bahalang magsabi ng mga kailangan nyo malaman. Alam ko yun. Pero sana, Doc, huwag mo nang palabasin sa lugar na ito ang nakita ninyo. Sa madaling salita, kung aalis na kayo rito at babalik na kayo sa Maynila, ay huwag nyo nang ikwento sa ibang nangyari. Bakit naman ho? Hindi ba kung marami ang makakaalam ng nangyayaring ito, marami rin tutulong ang darating sa inyo? Isang aswang ang pumapatay sa mga tao dito at hindi yung biro. Hindi yung kagaya ng isang tao lang na mas madaling mahuli. Kahit nga yung mga pulis hindi naniwala na sabihin ko na baka aswang ang pumatay dun sa bangkay. Hindi talaga sila naniniwala sa mga aswang. Ang hinala nila ay merong mamamatay tao dito sa aming baryo na brutal na pinapatay ang kanyang biktima. Pero meron akong dahilan kung bakit ayokong makalabas sa lugar na ito ang tungkol sa gabunan at sa patayang nangyayari dito. Mangyaring, iniisip ko kasi na kung malalaman ng lahat na delikado rito sa aming lugar, ay wala na magpupuntang turista dito. Kawawa naman ang aming turismo. Alam kong importante sa isang lugar ang turismo, Kapitan. Pero mas importante pa rin ang buhay ng mga tao. Kaya pasensya ka na kung hindi ko mapagbibigyan ng gusto mo. Sa oras na umalis kami rito ay hihingi ako ng tulong sa mga taong alam kong makakatulong sa inyo upang matapos na ang lagim na nangyayari dito. Pero kasi Alfonso, mawalang galang na po, Kapitan. Pero tapos na po ang pag-uusap natin. Kailangan na naming umuwi. Tyson, tara na. Hindi na nagawang makapagsalita pa ni Kapitan Maximo nang naglakad na kami ni Tyson palayo sa kanya. Doc, yung ba yung kapitan dito? Grabe siya ha. Talagang mas inisip pa niya ang turismo kaysa sa life ng mga people here. Nakakaloka siya. Ekyosera siya. Ganun talaga mag-isip si Kapitan Maximo. Mas priority niya kung saan siya kikita ng pera kaysa sa ibang mas importanteng bagay. Dapat, hindi na siya iboto ng mga tao sa susunod na eleksyon. Sa pagkakaalam ko, tuwing kampanya lang siya nagpapakitang gilas. Namimigay siya ng kung ano-ano at inaaliw ang mga tao sa pamamagitan ng pagsayaw sa tuwing may meeting di abanse. Alam mo naman ang karamihan sa mga botante ngayon, mas binuboto nila mga ganong klase ng kandidato. Sa bagay, may point ka naman dyan sa sinabi mo, Doc. Kung delikado na pala rito, bakit hindi na lang tayo umalis, Doc? Isama na natin si Lolo Fidel sa Maynila. Ang laki-laki ng bahay mo doon at kahit may pagulong-gulong siya ron ay pwede. Marami ka rin pera. Kaya kahit 4 o 10 yaya ay pwede kang kumuha para alagaan siya. Ilang beses ko nang kinausap si Lolo Fidel tungkol sa bagay na yan. Pero iisa lang ang palagi niyang sagot. Hindi niya raw iiwan ang lugar na to kahit anong mangyari. Walang kwenta kung kakausapin ko ulit siya. Dahil alam ko naman kung anong sasabihin niya sa akin. Mahal na mahal niya kasi itong baryong to.
Dahil dito siya ipinanganak, dito siya nakapag-asawa, at dito siya bumuo ng pamilya. Kung ganon, dito na muna tayo hanggang sa matapos ang problema ng mga tao dun sa gabunan. Ganun na nga. Hindi ko kayang iwanan si Lolo Fidel dito nang alam kong hindi siya ligtas. Doc, how about yung work mo dun sa ospital? What if abutin tayo rito ng 1 taon o kaya 1 dekada? Mas importante sa akin ang kaligtasan ni Lolo Fidel. Isa pa, kung tatanggalin man ako dun sa ospital ay ayos lang. Marami pang ospital ang tatanggap sa akin. Pwede rin naman akong magtrabaho sa ibang bansa kasi nandun ang parents ko. Basta Doc ha, if ever na mag-work ka sa abroad ay isama mo pa rin ako ha. Ako pa rin ang dapat na maging assistant mo. Tandaan mo, 10 taon ng kontrata natin na pinirmahan ko sa'yo. Oo na. Nang nakarating na kami sa bahay ay nakita ko si Lolo Fidel na nakaupo sa kanyang rocking chair. Nilapitan ko siya upang ipaalam ang nangyari. Lo, totoo nga po pala yung gabunan. May biniktima na naman po siya. Kami po ni Tyson ang nakakita doon sa bangkay. Hindi talaga titigil ang gabunan hanggat hindi siya namamatay. Alfonso, hanapin mo nga yung kahon kung saan nakalagay ang aking anting-anting at sandata. Dahil lalabanan ko ang gabunan na yon. Humanda talaga siya sa akin. Dahil sisiguraduhin kong hindi na siya sisikatan ng araw. Lo, matanda na po kayo para sa mga ganyang bagay. Saka alam ko pong hindi ka totoong antingerong manunugis. Kinikwento niyo lang po yun sa amin nun. Kasi alam mong naaaliw kami sa mga ganong kwento. Anong hindi totoong antingerong manunugis? Nung binata pa ako, ay marami akong pinatay na mga aswang. Dumadayo pa nga kami ng mga kapwa ko manunugis at mga antingero sa iba't ibang lugar na ginagambala ng mga aswang. Huminto na nga lang ako sa ganong gawain nung nakilala ko ang Lola Martina mo. Naisip ko kasi na kung ipagpapatuloy ko ang pakikipaglaban sa mga aswang, ay manganganib din ang buhay niya. Kaya hanapin mo yung kahon na sinasabi ko sa'yo. Ay nako, bakit kasi hindi ko matandaan kung saan ko ba itinago yun? Nang sandaling yon, ay hindi pa rin ako naniniwala sa sinasabi ni Lolo Fidel na dati siyang nakipaglaban sa mga aswang. Para kasi sa akin ay nasasabi niya lang yon dahil sa pagiging ulyanin niya. Pagsapit ng 6:00 ng gabi ay nagsabit ng bawang si Lolo Fidel sa lahat ng bintana at pintuan ng bahay. Nagsaboy din siya ng asin sa paligid ng bahay at wala akong ginawa kundi ang panoorin siya sa kanyang ginagawa. Maya-maya ay dumating si Tyson na may dalang napakaraming buko. Hirap na hirap siya at ibinagsak niya ang mga yon sa harapan ng bahay. Saan galing yung mga buko mo? Pinakyaw ko yung paninda ni Darius, Doc. Nakakaawa kasi siya. Hirap na hirap sa pagtutulak eh. May UTI ka ba at kailangan mo ng ganyang karaming buko? Wala naman, Doc. Inubos ko ang paninda ni Darius para makauwi na siya kagad. Delikado kasi napadilim na pero nasa labas pa rin siya. Teka, anong ginagawa ng lolo mo? Nag-uulyanin na naman ba siya? At nagpapatuka siya ng manok kahit wala siyang alagang manok? Hindi pa tuka sa manok ang sinasaboy niya kundi asin. Ganyan ang ginagawa niya para protekta ng bahay niya mula sa mga aswang. Kahit nung mga bata pa kami, ginagawa talaga niya yan. Nakakaloka na talaga dito sa baryong to, Doc, ha? Mabuti na lang at safe tayo sa house ng lolo mo dahil kung hindi, ay aalis na talaga ako rito at iiwanan talaga kita. Di mo ako pwedeng iwanan dahil sa akin ka nagtatrabaho. Subukan mo lang at maghahanap talaga ako ng bagong assistant. Naku, Doc, ko naman. Wala ka na mahahanap na assistant na kasing ganda ko, no? Anyway, maliligo muna ako at pinagpawisan ako na malala dahil sa pagbubuhat ko ng mga buko. Sige, babu! Kinagabihan ay hindi ako makatulog dahil hindi maalis sa isip ko ang imahe ng bangkay na nakita namin ni Tyson sa ilog. Oo, sanay akong makakita ng patay na tao pero hindi gaya nun na halatang walang awang pinatay. Maya-maya ay narinig ko ang mga taong nagkakagulo sa labas. Bumangon ako at lumabas ng aking kwarto. Nagulat ako dahil kasabay kong lumabas si Tyson ng kanyang silid. Parehas kaming tumakbo pababa ng hagdan at paglabas namin ng bahay
ay nakita namin ang mga taong may dalang flashlight at itak. Tumatakbo sila sa iisang direksyon. OMG! What happening? Bakit nagkakagulo ang mga tao? Di ko alam. Sandali. Si Kapitan Maximo yun ah. Nagmamadali akong tumakbo sa gate at binuksan ko yun. Malakas kong tinawag si Kapitan Maximo at huminto siya sa harapan ko. Ano po nangyayari, Kapitan? Bakit parang may hinahabol ang mga tao? Hinahabol namin si Darius. Ho? Bakit? May ginawa bang hindi maganda si Darius? Siya ang aswang. May nakakita sa kanya sa kasukalan habang nagiging aswang siya. O sige na, kailangan pa naming hulihin si Darius bago pa siya makapambiktima muli. Marami pa sana akong gustong itanong kay Kapitan. Pero tumakbo na siya palayo. Wala na akong nagawa, kundi sundan ng tingin ang mga taong hinahabol si Darius. Ano raw? Ano raw sabi ni Kapitan? Bakit parang narinig ko na sinabi niya ang pangalan ni Darius? Si Darius daw ang aswang. May nakakita raw sa kanya na nagiging aswang sa kasukalan. Kaya hinabol nila si Darius para hulihin. OMG! True ba yan, Doc? Paano magiging aswang si Darius? Ang gwapo-gwapo niya! Nakalimutan mo na ba yung sinabi ni Lolo Fidel? Ginagamit ng mga aswang ang panlabas nilang anyo bilang tao para linlangin tayo. Ano ba yan? Ang malas ko naman! Bakit sa aswang pa ako na in love? Pero alam mo, kahit nalaman kong aswang si Darius, ay alam kong mabuti siya. Kasi kung masama siya, hindi niya dapat ako iniligtas dun sa gabunan. Kung tutusin, pwede niya akong pabayaan ng gabing yun. Kasi hindi naman niya ako kilala. Pero pinili pa rin niya akong tulungan. Sa mga sumunod na araw, ay naging laman ng usapan ang pagiging aswang ni Darius. Lalo na't walang nakakaalam kung saan siya nagtatago. Sinunog ng mga tao ang bahay niya upang wala na siyang balikan. At sa pagkakataong yon, ay napagtanto ko na tama talaga si Lolo Fidel sa palagi niyang sinasabi noon na aswang si Darius. Hanggang isang umaga, humahangos na dumating si Tyson mula sa pagja-jogging. Doc! Doc! May latest news ako sa iyo! Si Darius! Si Darius nahuli na! Talaga? Nasaan siya? Nandun sa plaza. Sinasaktan siya ng mga tao. Nakakaawa nga, pero hindi ko rin masisisi ang mga tao kasi galit sila sa aswang. Nagpasama ako kay Tyson papunta sa plaza. Halos madurog ang puso ko nang nakita ko ang kalagayan doon ni Darius. Nakatali siya sa isang puno at puno siya ng sugat at dugo. Nakalaylay ang ulo niya, pero humihinga pa siya. Nang sandaling yon, ay nag-aalisan na ang mga tao dahil mukhang tapos na silang saktan si Darius. Walang pagdadalawang isip na lumapit ako kay Darius at umangat ang mukha niya. Nanghihina niya akong tinignan. Kung nandito ka para saktan ako, ay mas mabuti pang patayin mo na lang ako para matapos na ang paghihirap ko. Hindi, Darius, hindi kita sasaktan. Dahil alam ko na mabuti ka. Nagpapatawa ka ba? Paano mo yan nasasabi? Kung isa akong aswang. Dahil iniligtas mo ako sa gabunan at hindi ko yun makakalimutan. Siguro nga totoong aswang ka, pero nararamdaman ko na merong kabutihan dyan sa puso mo. Kaya huwag ka mag-alala. Kakausapin ko ang mga tao o kaya si Kapitan Maximo. Sasabihin ko sa kanila na pakawalan kanila dahil hindi ikaw ang aswang na pumapatay ng mga tao rito. Sa palagay mo ba ay paniniwalaan kanila? Matagal nang gigil ang mga tao rito na mahuli ang gabunan. At nang nakumpirma nila ang hinala nila na isa akong aswang, ay ako pinag-initan nila. Kahit hindi ako pumapatay ng mga tao. Kahit anong sabihin at paliwanag ang gawin mo, ay hindi na maaalis sa utak nila. Naaswang ako na dapat katakutan at lahat ng kauri ko ay dapat patayin dahil banta kami sa buhay ng mga tao. Basta, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Tyson, kunin mo yung mga gamit sa bahay. Kailangan kong gamutin ang mga sugat ni Darius.
Paalis na sana si Tyson, pero nagulat kami dahil tila kanina pa pala nasa likod namin si Kapitan Maximo. Tama ba narinig ko, ha, Doc? Gagamutin mo mga sugat ng aswang na yan? Pwede ba magpaliwanag ka sa akin kung bakit gusto mong tulungan ng isang aswang? Dahil naniniwala po ako na isang mabuting aswang si Darius. Hindi ko alam na isa ka rin komedyante, Doc Alfonso. Para sa kaalaman mo, walang mabuting aswang. Lahat sila ay pare-pareho. Lahat sila ay banta sa buhay natin mga tao dahil ang tingin nila sa atin ay pagkain. Pero iba si Darius, Kapitan Maximo. Iniligtas niya ako noon sa gabunan. Kung hindi siya dumating ng gabing yun, patay na ako ngayon. Wala ka talagang alam pagdating sa mga aswang. Alam mo, yung mga aswang na yan ay napakagaling manlinlang. Kukunin nila ang loob mo, papakitaan ka nila ng mabuti at sa oras na nahulog ka na sa bitag nila, ay saka kanila papatayin at kakainin. Tignan mo nangyari sa'yo. Nagawa kang linlangin ni Darius, kaya naniniwala kang mabuti siyang aswang. Sabihin na po nating may aswang na nanlilinlang ng mga tao. Pero hindi kabilang doon si Darius. Kaya kahit anong sabihin mo, ay gagamutin ko pa rin siya. Doktor ako. At obligasyon kong bigyan ng medikal na atensyon ang kahit na sinong kailangan ng tulong ko. Sinumpa ang kong tungkulin yon. Doktor ka nga, pero ng mga tao at hindi ng aswang. Isa pa, isipin mo sasabihin ng mga tao sa'yo kapag nalaman nila na tinulungan mo ang isang aswang. Magagalit sila sa'yo at iisipin nila nakakampi ka pa ni Darius. Baka pati ikaw ay itali at sakta nila. Gusto mo bang magyari yun sa'yo? Ha, doktor? Baka pati ang Lolo Fidel mo ay madamay sa galit ng mga tao rito sa aming baryo. Hindi kita tinatakot, kundi nagpapaalala lang ako sa'yo. Doc, may point ang sinabi niya. Huwag mo na lang kasing gamutin si Darius at masisira ang image mo kapag ginawa mo yan. Sige, hindi ko nagagamutin si Darius. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan sa inyo na mabuti siyang aswang at hindi nyo dapat siya katakutan. At kapag napatunayan ko yon, ang gusto ko ay pakawalan nyo si Darius at hayaan nyo siyang mabuhay na mapayapa. Hindi kita pipigilin sa gusto mong gawin dahil may kalayaan kang gawin ang gusto mo. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi mo mapapatunayan yan dahil totoong masama ang aswang na yan. At baka patay na lang si Darius ay hindi mo pa rin napapatunayan ang gusto mong patunayan. Anong ibig mo sabihin? Sa tingin mo ba ay tatagal pa ang buhay niyan? Sigurado ko na maraming tao pa magpupunta rito para saktan si Darius. Kaya malamang sa malamang ay mamamatay yan sa sobrang hirap na mararanasan niya sa kamay ng mga galit na tao. Naaawang tinignan ko si Darius. Gusto ko siyang tulungan, pero inisip ko ang reputasyon ko bilang doktor at pati na rin ang kaligtasan ni Lolo Fidel. Wala na akong nagawa kundi ang umalis sa plaza at umuwi. Pumasok ako sa kwarto ko at nagpalakad-lakad ako habang nag-iisip kung paano ko mapapatunayang mabuting aswang si Darius. Doc, ano ba? Pwede bang kumalma ka muna? Nabivertigo ko sa kakalakad mo eh. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Lumabas ka nga! May gusto lang kasi akong itanong, Doc. Feeling ko kasi ay may iba ka pang dahilan kung bakit gusto mong tulungan si Darius. Tama ba ako? Feeling ko kasi hindi lang ito dahil sinave niya ang life mo. May iba ka pang reason. I can feel it. Nandito oh. Ramdam na ramdam ko. Minsan nang may taong namatay habang pilit ko siyang inililigtas. At ayoko na maulit yun. Ayokong may buhay na naman ang mawala habang alam ko na may pwede akong gawin. Ito ba yung batang namatay habang inooperahan nyo, Doc? Pero Doc, magkaibang senaryo yung sa bata at kay Darius. Well, masasad ako if ever ma-dead si Darius kasi super crush ko talaga siya pero I think wala ka na magagawa para iligtas siya. Mga tao na kasi ang humahatol sa kanya as of now. Ano kaya kung tulungan ko siyang tumakas? Tapos, ilayo ko siya sa lugar na to. Ay nako, kapag nakatakas si Darius, walang ibang iisipin si Kapitan na nagpatakas sa kanya kundi ikaw lang. Mayayari ka dyan sa iniisip mo, Doc. Saka if I were you,
Hayaan mo nang si God ang mag-decide ng kapalaran ni Darius. Kung madeded siya, edi yun talaga ang dapat na mangyari, di ba? Bakit ba kasi ako napunta sa ganitong sitwasyon eh? Gusto kong tulungan si Darius pero hindi ko naman siya pwedeng tulungan dahil maaaring masira ang pangalan ko. At tama rin si Kapitan Maximo. Madadamay si Lolo Fidel sa galit ng mga tao sa akin dahil apo niya ako. Mag-breathe in, breathe out ka muna, Doc. Super stress ka na, oh. Basta isipin mo na lang na hindi nag-e-exist si Darius para hindi mo na siya isipin. Parang napakadali namang gawin yung sinasabi mo. Okay, fine. Si Lolo Fidel mo na lang pala ang isipin mo. Isipin mo kung ano ang mangyayari sa kanya kapag tinulungan mo si Darius. Yun na lang ang gawin mo. Napaisip ako sa sinabi ni Tyson at napagtanto ko na hindi ko talaga kayang ipahamak si Lolo Fidel. Kaya labag man sa kalooban ko ay sinabi ko sa aking sarili na hindi ko natutulungan si Darius sa kahit na anong paraan. Pagsapit ng gabi, nang nakapaghain na ng hapunan si Tyson, ay tinawag ko na si Lolo Fidel sa kwarto niya. Inalalayan ko siya hanggang sa nakaupo siya sa upuan niya sa hapagkainan. Siguro naman ay naniniwala ka na sa akin ngayon na aswang talaga si Darius. Di ba hanggang ngayon ay gumagana pa rin ang kakayahan kong maramdaman na isang aswang ang isang tao? Pero Lo, dapat ba talaga nilang itali at pahirapan si Darius hanggang sa mamatay? Eh yung gabunan lang naman ang pumapatay ng mga tao rito, di ba? Hindi mo masisisi ang mga tao kung ginagawa nila yung kay Darius dahil matagal na silang takot at galit sa aswang. Kaya nang malaman at napatunayan nilang aswang si Darius, kahit hindi siya banta sa buhay natin, ay dito nila ibinuhos ang galit nila. Kaya kung ano man ang mangyayari kay Darius, ay wala na tayong magagawa para pigilan yon. Wala po ba kayong magagawa para tulungan siya, Lo? Ano ba tulong ang magagawa ko? Kahit sabihin ko sa kanilang mabuting aswang si Darius, ay hindi nila ako paniniwalaan. Wala ka rin namang maipapakitang ebidensya kundi ang salita mo lang nung tinulungan ka niya. Hindi sapat para sa mga tao ang salita lamang sa ganitong pagkakataon. Ngunit patuloy pa rin tayong mag-iingat dahil ang totoong kalaban ay malaya pa rin at yun ay ang gabunan. Sa bagay, tama po lahat ng sinabi niyo, Lo. Isa pa, kung ako naman ang tutulong sa kanya, ay magagalit ang mga tao sa akin. Baka pati kayo idamay nila sa galit nila sa akin. Nalulungkot lang po ako kasi mukhang mangyayari na naman yung dating nangyari sa akin, na may isang buhay ang nawala ng dahil sa akin. Ito ang tandaan mo, Alfonso, apo. Ang buhay ng tao ay hiram lamang natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya darating ang panahon na kailangan na natin itong ibalik sa Kanya. Kung oras mo na ay oras mo na at wala ka na magagawa para pigilan ito. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagkamatay ng ibang tao, lalo na't alam mo sa sarili mo na hindi mo ginusto ang kanilang pagkawala. Maraming bagay sa mundo ang hindi natin kayang kontrolin. At isa na riyan ay ang kamatayan. Tumiim sa puso ko ang sinabing yun ni Lolo Fidel. Pakiramdam ko ay nabawasan ang bigat na dala ko dahil sa mga salita niya. Doon ko napagtanto na mayroong dahilan kung bakit binawian ng buhay ang batang inooperahan namin, at ipinagdasal ko na lang ang paghilom ng sugat sa puso ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ng kanyang ina. Kinagabihan ay ako ang nagluto ng aming hapunan. Nag-request kasi si Lolo Fidel ng sinampalukang manok at ang gusto niya ay ako ang magluluto. Kaya kahit hindi ako marunong magluto, ay nagluto ako. In fairness masarap ka magluto, Doc Alfonso Bakit hindi ka mag-asawa? Feeling ko ready ka na. Tumahimik ka nga dyan, Tyson. Kumain ka na lang. At bakit mo naman pag-aasawain kagad ang aking apo na si Alfonso? Napakabata pa niya para mag-asawa. Ikaw ang dapat mag-asawa dahil mukha ka ng 60. Ay, grabe siya sa akin, oh. Lo, bata pa po ako. Maaga lang ako nabulok pero bata pa ako. Doc, mukhang inaabot na naman ang pagkaulyani ng lolo mo. Kung ano-ano na naman kasi sinasabi. Niyayari na naman ako. Ikaw naman di ka pa ba sanay sa kanya?
May gitsan linggo na tayo rito. Saka kapag alam mo nag-uulyanin siya, ay huwag mong seryosohin ang mga sinasabi niya. Ikaw naman masyado kang palapatol eh. Nagkatinginan kaming lahat nang marinig namin ang mga taong nagkakagulo sa labas. Inisip ko na sa pagkakataong yon ay ang gabunan na ang kanilang hinahabol o nahuli. Sabay kaming tumayo ni Tyson upang alamin kung ano ang nangyayari. Lumabas kami ng bahay. Maraming tao sa labas at sa iba't ibang direksyon sila tumatakbo na para bang meron silang hinahanap. Pagkakita ko kay Kapitan Maximo ay lumapit kami sa kanya. Kapitan, ano po nangyayari? Hinuhuli niyo po ba ang gabunan? Hindi. Si Darius ang hinahanap namin dahil nakatakas siya. Napakatanga kasi nung nagbabantay sa kanya. Hindi man lang niya napansin na nagawa na makawala ni Darius mula sa pagkakatali. Pero sigurado ako na hindi pa nakakalayo dahil nasaksak siya sa tiyan ng bantay niya. Baka nga maubusan na ng dugo at mamatay siya kung saan man siya abutin. Eh yun naman po pala, Kapitan eh. Bakit kailangan niyo pa siyang hanapin kung alam niyong mamamatay na rin siya? Kailangan makasiguro kung patay na ang aswang na yon. Dapat ay makita mismo ng mga mata ko ang bangkay niya. Teka, Kapitan, bakit parang personal po yata ang galit niyo kay Darius? Ano ba yung sinasabi mo? Sa sinabi niyo po kanina, ay ramdam ko na sa lahat ng nandito ay ikaw ang may pinakagustong masiguro ang kamatayan ni Darius. Kahit wala pa kayo napapatunayan na may pinatay nga siya. Hindi ko na kailangan malaman kung meron siyang pinatay o wala. Sapat na ang pagiging aswang ni Darius para mamatay siya. Alam mo, kung ano-ano na lang ang sinasabi mo, diyan na nga kayo. Dahil mas importanteng mahanap namin si Darius kaysa ang nakikipag-usap pa ako sa'yo. Habang tumatakbo palayo si Kapitan Maximo, ay sinundan ko siya ng tingin. Alam mo, Doc, kaduda-duda ang Kapitan Maximo na yon. What do you think? Ganyan din ang iniisip ko. Lalo na nung naramdaman ko napakalaki ng kagustuhan niyang masiguro ang kamatayan ni Darius. Para bang meron siyang tinatago. Ang mabuti pa, huwag na tayong makialam muna. Bumalik na lang muna tayo sa loob. Pagbalik namin sa pagkainan, ay tapos nang kumain si Lolo Fidel. Pumasok na siya sa kanyang kwarto, kaya kami na lang ni Tyson ang naiwang kumakain. Habang kumakain, ay narinig namin na natumba ang mga boteng nakatambak sa likod ng bahay. Nanlalaki ang mga matang nagkatinginan kami ni Tyson. Tumayo ako at kumuha ng kutsilyo. Magkasama kami nagpunta ni Tyson sa likod ng bahay at nagimbal kami nang nakita namin si Darius na nakahandusay malapit sa nakatambak na mga bote. Duguan siya at sapu-sapu niya ang kanyang tiyan. Darius, anong ginagawa mo rito? Tulungan niyo ako. Ayoko pang pamatay. Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako. OMG, Doc, anong gagawin natin? Hindi natin siya pwedeng tulungan kasi magagalit sa atin ang mga utaw dito. Labagban sa kagustuhan ko pero pasensya ka na. Hindi ka namin pwedeng tulungan dahil kami naman na mapapahamak. Umalis ka na rito, Darius. Dahil baka kapag nakita ka ng mga tao dito ay kung ano pa ang isipin nila. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pa mabuhay. Gusto ko pa patunayan sa mga tao na hindi nila ako dapat katakutan. Kahit isa akong aswang. Parang awa niyo na. Tulungan niyo akong madugtungan ang buhay ko. Matiim kong tinignan si Darius. Bigla kong naalala yung batang inoperahan namin at namatay. Bukod doon ay bumalik din sa isip ko ang nanay ng bata na galit sa akin. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko at tumingin ako kay Tyson. Tulungan mo ako, Tyson. Dali natin siya sa loob. What? Pero Doc, mapapahamak tayo kapag tinulungan natin si Darius. Magagalit ang mga tao sa atin. Wala na akong pakialam sa kanila. Doktor ako at tungkulin kong tulungan ang mga taong kagaya ni Darius. Pero hindi siya tao. Aswang siya, Doc. May buhay pa rin siya at kahit aswang siya, ay mabuti siya. Kaya karapat dapat ko siyang tulungan. Ay naku, ikaw ang bahala, Doc. Kung inambet mong gawin, ay wala naman akong magagawa kundi ang sumunod kasi assistant mo lang ako. Ang dami pang sinasabi. Tara na, ipasok na natin siya sa loob bago pa may makakita sa kanya. Maingat naming binuhat ni Tyson si Darius.
Ipinasok namin siya sa bahay ni Lolo Fidel at inihiga namin siya sa sahig sa kusina. Chinek ko ang mga sugat ni Darius at nalaman ko na ang sugat sa tiyan niya ang pinakadahilan ng kanyang panghihina. Pinakuha ko kay Tyson ang mga gamit ko at agad naman siyang sumunod. Maya-maya pa ay bumalik si Tyson dala ang aking medical bag. Nagsuot na ako ng surgical gloves at inabot sa akin ni Tyson ang betadine at bulak. Gamit ang mga yon ay nilinis ko ang paligid ng sugat ni Darius sa kanyang tiyan. Matapos kong malinis ang sugat, ay dinikitan ko yon ng sterile gauze at marahan ko yung diniinan upang huminto ang pagdurugo. At nang bahagyanan dumigil ang pagdurugo ng sugat ni Darius, ay doon ko na yon sinimulang tahiin. Napapikit si Darius habang maigpit na nakakuyom ang kamao niya. Ang sakit! Konti na lang, malapit na. Pasensya ka na dahil wala akong dalang anesthesia dito. Matapos kong tahiin ang sugat, ay pinutol ko ang sobrang sinulid. Saka ko muling nilinis ang paligid ng tahi. Nilagyan ko yon ng antibiotic ointment bago tinakpan ng sterile gauze at binalutan ko ng benda ang tiyan niya. Napabuntong hininga ko habang inaalis ang guwantes ko. Kahit papano, alam kong ligtas na si Darius sa gabing yon. Anong ginagawa dito ni Darius? Bakit niyo siya pinapasok dito? Lo, akala ko ba natutulog ka na? Sagutin mo ang tanong ko. Anong ginagawa ng aswang na yan sa aking pababae? Lo, kailangan po ni Darius ng tulong ko. Ginamot ko po ang sugat niya. Dahil kung hindi ko yung ginawa ay mauubusan siya ng dugo at mamamatay siya. Hindi mo ba alam kung anong magiging kapalit ng pagtulong mo sa kanya? Alam ko po. At handa po akong harapin ang mga tao kung sakali. Ako po magpapaliwanag sa kanila na walang mali sa pagtulong ko kay Darius dahil wala naman po talaga silang dapat na ikatakot kay Darius. Mabuti siyang aswang, Lo. At hindi siya dapat tinatrato ng ganito ng mga tao. Naranasan ko na pong may mamatay habang may buhay akong nililigtas. At ayoko na pong maulit yon. Kaya sana maintindihan mo ko kung bakit ko tinutulungan si Darius. Hindi muna nagsalita si Lolo Fidel. Tumingin siya kay Darius na para bang binabasa niya ang kaluluwa nito. Mapagkakatiwalaan ka ba talaga, Darius? Hindi mo ba sasayangin ang pagtulong ng apo ko sa'yo? Hindi po ako masamang aswang. Ang totoo nga yan, Lolo Fidel, ay ako ang tumutugi sa gabunan pero nahihirapan akong patayin siya dahil masyado siya malakas. At isa pa, meron kayong kailangan malaman tungkol kay Kapitan Maximo. Meron ho siyang tinatagong sekreto sa ating lahat. Anong sekreto yun, Darius? Nahuli ko siyang nakikipag-usap sa gabunan isang gabi at narinig ko na meron silang kasunduan. Hinahayaan ni Kapitan Maximo ang pag-atake ng gabunan dito sa baryo dahil pinangakuan siya ng gabunan na bibigyan siya nito ng maraming ginto. Pinipigilan din ni Kapitan Maximo na makalabas sa baryong ito ang hindi magandang nangyayari dito dahil kasama yon sa kasunduan nila ng gabunan. Sa madaling salita, ibinenta tayo ni Kapitan Maximo sa gabunan kapalit ng mga ginto. At nang malaman niya na alam ko ang pakikipagkasundo niya sa gabunan, ay doon niya ako pinag-initan ng gusto. Siya ang nakaalam ng pagiging aswang ko. Kaya sinabi niya yun sa mga tao at kanina, papatay na dapat niya ako. Pero mabuti na lang at nagawa akong makatakas. Paano kami makakasiguro na totoo yung sinasabi mo? Mabigat na paratang yan. Lo, sa palagay ko po nagsasabi ng totoo si Darius. Kanina po kasi, napansin kong balisa si Kapitan Maximo nung kausapin ko siya. Ramdam ko matinding kagustuhan niya na mamatay si Darius at ngayon ay alam ko ng dahilan nun. Yun ay upang patahimikin si Darius ng tuluyan dahil alam ni Darius ang sikreto niya. Now I know na rin kung bakit mabigat ang loob ko sa Kapitan Maximo na yon. Don't worry, Darius, my love. You'll be safe here. Poprotektahan kita. I mean, kami pala ang magpoprotect sa'yo. Promise. Maraming salamat sa inyo. Sa totoo lang, sinadya akong dito magpunta dahil alam kong tutulungan niyo ako eh. Tamang desisyon mo dito ka nagpunta pero sa ngayon ay kailangan mo muna magpahinga.
Tyson, kumuha ka ng damit ko na pwedeng gamitin ni Darius. Lilinisin ko rin muna ang katawan niya at pagkatapos ay dadalhin ko siya sa isang kwarto dun sa ibaba. Tinulungan ako ni Lolo Fidel na malinisan sa banyo si Darius. Matapos yun ay binihisan namin siya ng malinis sa damit at pinahiga namin siya sa kama sa bakanting kwarto na nasa ibaba ng bahay. Hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Ako si Alfonso. Napakaswerte mo dahil isa akong doktor. Kaya nagawa kong gamutin ang sugat mo. Maraming salamat ulit sa'yo, Alfonso. At pasensya ka na rin kung hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa inyo noon. Sadyang ganun kasi ako makitungo sa mga tao dahil ayokong magiging malapit sila sa akin. Paraan ko yun upang protektahan ang sekreto ko na isa akong aswang. Huwag mo nang isipin yun. Naiintindihan kita. Sa ngayon magpahinga ka na at magpalakas ka muna. Ang importante ay alam na namin kung sino ang isa pang kalaban ng baryong to, bukod sa gabunan. Pero may isa pa akong gusto sabihin. Sa makalawa ay bilog ang buwan at kapag bilog ang buwan ay mas malakas ang isang gabunan. Narinig ko sa pag-uusap ni na Kapitan Maximo at ng gabunan na aatake rito ang gabunan at uubusin niya ang lahat ng mga tao at sa gabing yun, tanging si Kapitan Maximo lamang ang mabubuhay sa mga nakatira rito. Kailangan yung maganda sa gabing yun. Diyos ko po. Salamat sa impormasyong sinabi mo. Kakausapin ko agad si Lolo Fidel tungkol dito. Dahil naniniwala ako na alam niya ang dapat nating gawin. Iniwanan ko na si Darius upang makapagpahinga na siya. Pinuntahan ko si Lolo Fidel sa kwarto niya at sinabi ko ang magiging pag-atake ng gabunan sa kabilugan ng buwan. May paraan upang mapatay ang gabunan. Hanapin niyo ang kahon ko, Apo. Nandun ang aking anting-anting at sandata. Mabisang panlaban yun sa kahit na anong uri ng aswang. Lo, sinasabi niyo lang ba yan kasi nag-uulyanin na naman kayo? O nasa matino ang pag-iisip niyo ngayon? Ano ba klaseng tanong yan, Alfonso? Ako na nga nagsasabi ng paraan upang mamatay ang gabunan. Ayaw mo pa akong paniwalaan. Just ka naman, bata ka. Kasi naman po, hindi ko na alam kung seryoso ka pa ba sa mga sinasabi mo o hindi. Medyo nalilito na rin po ako sa inyo eh. Abay, kung ayaw mo maniwala, wag. Ako na lang maghahanap sa kahon na yun para kapag umatake ang gabunan, ay ako mismo ang papatay sa kanya. Isang saksak ko lang sa kanya ay sigurado ko na manghihina siya hanggang sa tuluyan siyang mamatay. Papatayin ko siya at papatunayan ko na kahit matanda na ako, ay kaya ko pa rin maging isang antingerong manunugis. Oo na po, naniniwala na po ako sa sinasabi nyo. Sige po, matulog na po kayo. At bukas ay tutulungan ko po kayong hanapin yung kahon na sinasabi nyo. Talaga? Tutulungan mo ako? Aasahan ko yan, Alfonso. Dapat ay mahanap mo yon para magawa kong patayin ang gabunan. Siniguro kong nakahiga na si Lolo Fidel bago ako lumabas sa kanyang silid. Pagdating ko sa aking kwarto, ay agad akong humiga at mabilis akong nakatulog. Para sa akin, ay sobrang nakakapagod ang gabing yon dahil sa dami ng nangyari. Kinabukasan, ay nagtulong-tulong kami na asikasuhin si Darius. Nalaman ko na meron pala siyang kakayahan na pagalingin ang sugat niya sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagdila sa mga yon. Pero hindi lahat ng sugat niya ay kayang abutin ng kanyang dila. Kaya may ilan na kailangan kong linisin at gamutin. Aminado ko na may takot akong nararamdaman dahil sa susunod na gabi, mangyayari ang pag-atake ng gabunan at wala kong ideya kung ano ang mga magaganap sa gabing yon. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi kung saan bilog na bilog ang buwan. Naghanda kami ng itak at kawayan na may matulis na dulo bilang sandata. Nasa sala kami ni Tyson at hinihintay namin ang mangyayari habang sina Lolo Fidel at Darius ay nasa kanikan nilang mga kwarto. Maya-maya pa ay narinig namin ang sigawan ng mga tao sa labas. OMG, Doc! Nagsisimula na yata ang pag-atake ng gabunan. I'm scared! Anong gagawin natin? Kailangan nating harapin ang gabunan. What? Akala ko ba? Pang self-defense lang tong itak natin. Hindi ba gagamitin lang natin ito if ever na pumasok dito yung gabunan? Nagulat kami
Nang biglang lumabas si Darius sa kanyang silid, binuksan niya ang main door at hindi ko na nagawang magtanong dahil mabilis siyang tumakbo palabas at nang nasa harap na siya ng gate ay doon na siya nag-anyong aswang. Tinalon ni Darius ang mataas na gate nang walang kahirap-hirap. OMG! Kahit pala aswang si Darius ay gwapong-gwapo pa rin siya. Mas lalo tuloy akong kinikilig sa kanya. Mukhang gagawin niya na sinabi niya sa atin. Papatunayan niya na sa mga tao na isa siyang mabuting aswang sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa gabunan. Sa wakas, nakita ko na ang aking kahon. Humanda sa akin ang gabunan na yon dahil ako ang papatay sa kanya. Lumapit sa amin si Lolo Fidel. Dala ang isang pahabang kahon. Inilapag niya yon sa center table at binuksan. Tumambad sa amin ang isang kwintas na may palawit na kulay itim at isang patalim na ang haba ay halos 2 dangkal ng kamay ko. Nakita niyo na, nagsasabi ako ng totoo na dati akong antingerong manunugis. At ang anting-anting at patalim na yan, ang ginamit ko nung nakikipaglaban pa ako sa mga aswang. Ano po bang magagawa ng mga bagay na yan, Lo? Ang anting-anting na yan ay nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas, habang ang patalim naman ay mabisang sandata laban sa kahit na anong uri ng aswang. Kahit ang gabunan na yon ay kayang-kayang patayin gamit ang patalim na yan. Nang sandaling yon ay may kakaiba akong naramdaman habang nakatitig ako sa anting-anting at patalim. Tila ba merong boses na bumubulong sa akin na kunin ko ang mga yon at tulungan ko si Darius na labanan ang gabunan, imbis na si Lolo Fidel ang gumawa nun. Nagulat na lang sina Lolo Fidel at Tyson nang damputin ko ang anting-anting at patalim, sabay takbo palabas. Paulit-ulit nila akong tinawag pero hindi ko sila pinakinggan. Isinabit ko sa leeg ko ang anting-anting at mahigpit kong hinawakan ang patalim. Madali kong nakita si Darius na kasalukuyang nakikipaglaban na nga sa gabunan. Mas binilisan ko ang pagtakbo at walang pagdadalawang isip na sinaksak ko ang gabunan sa braso dahil hawak niya sa leeg si Darius. Nabitiwan ng gabunan ang sugatan na si Darius na nasa anyong aswang. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na! Dahil baka kung ano pa mangyari sa'yo! Tutulungan kitang patayin ng gabunan, Darius! Hindi ko kailangan ng tulong mo! Pinayuko ko si Darius nang umatake sa amin ng gabunan. Sabay kaming yumuko pero mabilis akong tumayo upang itarak ang patalim sa tapat mismo ng puso ng gabunan. Napaatras ang gabunan habang sapu-sapu niya ang sugat nito sa dibdib. Napatunayan kung totoong epektibong sandata ang patalim na hawak ko laban sa aswang dahil napansin ko na naging mabagal ang pagkilos ng aswang simula nang nasugatan ko siya. At yun ang naging daan para madaling mapatay ni Darius ang gabunan. Gamit ang matutulis na kuko ni Darius ay nilasdas niya ang leeg ng gabunan at matapos yun ay bumagsak sa lupa ang walang buhay nitong katawan. Halos lahat ng tao sa baryo ay nasaksiyan ang nangyari. Hindi sila makapaniwala na tinulungan sila ni Darius na patayin ang nilalang na matagal nang nagbibigay sa kanila ng takot. Nang bumalik sa pagiging tao si Darius, ay siyang pagdating naman ni Kapitan Maximo na tila nawala sa sarili nang nakita na patay na ang gabunan. Hindi! Anong ginawa ninyo? Bakit pinatay niyo ang gabunan? Nakapagtataka naman ang reaksyon mo, Kapitan. Bakit imbis na matuwa ka, ay parang malungkot ka pa na patay na ang gabunan? Ako? Malulungkot? Aba, hindi ako malungkot. Alam na namin ang katotohanan kaya wala ka ng lusot sa pagkakataong to, Kapitan. Kayong lahat makinig kayo sa sasabihin ko. Alam niyo bang ibinenta ni Kapitan Maximo ang baryo niyo sa gabunan kapalit ang mga ginto? O mga kasama, tama ang narinig niyo. Hinahayaan ni Kapitan Maximo ang pag-atake ng gabunan dito dahil nakipagkasundo siya sa gabunan. Tinraidor kayo ng taong to na inakala niyo magpoprotekta sa inyo. Hindi! Hindi totoo sinasabi niya, huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi ko yung magagawa sa inyo. Dahil alam niyo naman na mahal ko kayo. Hindi pinaniwalaan ng mga tao ang sinabi ni Kapitan Maximo.
May ilang kalalakihan na hinawakan ang mga braso ni Kapitan Maximo at hinila siya palayo roon. Kung ano man ang gagawin sa kanya ng mga tao ay wala na akong pakialam dahil mas nangibabaw sa akin ang kasiyahan dahil patay na ang kinatatakutang gabunan. Siguro naman, nakita nyo na tinulungan tayo ni Darius na patayin ang totoong aswang na banta sa buhay natin. Sana simula sa gabing to mga kasama, ay maging mabuti na ang pagtrato nyo sa kanya. Ang ginawang kabayanihan ni Darius ngayong gabi ay patunay lamang na hindi lahat ng aswang ay dapat katakutan. Dahil may mga aswang na kagaya ni Darius na pwedeng maging kakampi nating mga tao. Maraming salamat, Alfonso. Salamat sa lahat ng tulong na ginawa mo sa akin. Ngayon ay napatunayan ko na hindi lahat ng tao ay masama ang tingin sa mga aswang. Dahil may mga kagaya mo na merong malawak na pangunawa. Dahil mas nauna kong nakita ang kabutihan mo at yun ang tumatak sa isip ko. At sana, sa kabila ng ginawa sa'yo ng mga tao sa baryong to, ay huwag mawala ang kabutihan na meron dyan sa puso mo. At talagang ginagawan mo pa ako ng eksenang bata ka para patayin ang gabunan! Lo? Ako ang dapat na pumatay sa gabunan. Pagkakataon ko na sana to para ipakita sa lahat na isa talaga akong antingerong manunugis. Ikaw talaga, panira ka ng moment! Sorry na, Lo. Naisip ko kasi kanina na matanda ka na at hindi ko dapat tayaan na makikipaglaban ka pa sa mga aswang. Saka ang importante naman ngayon wala nang gabunan at ligtas na tayong lahat. Kaya huwag na po kayo magalit, Lo. Niyakap ko na lang si Lolo Fidel para mawala ang inis niya sa akin. Alam ko na ang gabing yon ang simula ng pagbabago. Hindi lang para sa buong baryo, kundi pati na rin sa buhay ni Darius. Matapos mapatay ang gabunan, unti-unting bumalik ang katahimikan sa lugar na yon. Nalaman ko rin na nakulong si Kapitan Maximo dahil sa pakikipagsabwata niya sa gabunan na naging dahilan ng pagkamatay ng ilang tao sa baryo. Dahil tapos na ang gulo at tuluyan ko nang napatawad ang sarili ko sa pagkamatay ng batang pasyente ko, ay nagdesisyon na rin ako na bumalik na sa Maynila upang ipagpatuloy ang trabaho ko bilang isang doktor. At kapag binibisita ko si Lolo Fidel at nakikita kong nakikisalamuha si Darius sa mga tao, ay napapangiti na lang ako. Alam kong yun ang buhay na matagal niya nang hinintay at nararapat para sa kanya. Sa lahat ng nangyari, isang mahalagang aral ang natutunan ko. Hindi natin dapat husgahan ng isang tao o nilalang base lamang sa kanyang itsura o sa mga kwento ng ibang tao tungkol sa kanya. Dahil minsan, ang inaakala nating halimaw ang siya pa palang handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Natutunan ko rin na ang isang pagkakamali ay hindi dapat maging batayan ng buong pagkatao ng isang tao. Lahat tayo ay nagkakamali, pero ang mahalaga ay marunong tayong tanggapin ang ating naging pagkukulang at gamitin natin ang mga aral na ating natutunan upang maging mas mabuti tayong mamamayan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana may natutunan po kayo na magandang aral. So yun mga idol, bago ko po tapusin ang aking video, gusto ko lang po mag-shoutout sa Doc Rob's Chiropractic Clinic Center dyan po sa may Tomas Morato, Corner Scout Madrinian, Quezon City. Maraming salamat po sa pagkokorek at pag-a-align ng buto ng aking anak. At ako rin po, naranasan ko po mismo kung paano pong patunugin ang aking leeg, ang aking likod, ang aking lower back. At talaga namang, para ka talagang nasa heaven paglabas mo ng clinic na yon. At syempre po, of course, shout out po and thank you Doc Rob Walcher. Salamat po. Shout out Queen Patricia Javier. Hi ma'am. Hello po. Shout out paring Israel Canlapan. Shout out po Desiree Canlapan, Chanel Canlapan, Denden Hugo Canlapan, Inves Bettina Canlapan, and Villa Patricia Wellness Spa and Event Resort. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel at mabuhay po kayong lahat. Mag-subscribe na rin po sana kayo sa aking channel
At sana po ay pindutin nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa aking channel. At mag-iwan na rin po kayo ng comment kung ano po ang gusto nyong sabihin sa akin. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. At pagpalain po kayo ng ating Panginoong may kapal. Hanggang sa muli, mga idol.